Tensions are rising in Europe as the U.S. confirms 10,000 North Korean troops are in Russia and could be used to bolster Russian forces near Ukraine in the coming weeks. South Korean delegation is due to brief NATO today about the deployment of North Korean troops to Russia. So North Korea has been sending its troops to Russia, giving them Russian uniforms, weapons, and fake Russian ID. Pentagon says it now has evidence that roughly 10,000 North Korean troops are in fact training inside Russia and likely headed to the border with Ukraine. Mga kababayan, may narinig na ba kayo tungkol sa 10,000 sundalong North Korean na kasalukuyang nasa Russia? Akala mo ba'y simpleng alyansa lamang ito? Huwag kang bibitaw dahil ang kwentong ito ay mas malalim kaysa inaakala mo. Mula sa malihim na kasunduan hanggang sa kakaibang libangan ng mga sundalo. Oo, may kinalaman ito sa adult content. Alam mo ang ibig kong sabihin, kaibigan. Hahantong ito sa mga natatanging koneksyon sa pandaigdigang politika na maaring hindi mo pa naririnig. Pero teka, bakit ba nangyayari ang lahat ng ito? Ano ang tunay na layunin ng North Korea? At paano nga ba ito nagiging bahagi ng mas malawak na plano ni Putin? Hawakan mo ang iyong upuan dahil ang mga susunod na detalye ay siguradong gugulantang sa iyo. Habang nasa Russia, ang mga sundalong North Korean, tila natuklasan nila ang isang bagong mundo, ang walang limitasyong access sa internet. Ano ang una nilang pinagtuunan ng pansin? Adult content. Sa isang bansang gaya ng North Korea na may mahigpit na kontrol sa impormasyon, ang biglaang kalayaan na ito ay nagresulta sa kakaibang adiksyon. Nakakatawa pero may seryosong tanong dito. Bakit pinapabayaan ito ng kanilang gobyerno? At ano ang epekto nito sa moral ng mga sundalo? Hintayin mong malaman ang mas nakakagulat ng bahagi mamaya. At talaga namang makikita natin na tila galit na si Kim Jong-un sa pinagkagawa ng kanyang mga kasundaluhan. Hindi lamang tulong militar ang ibinigay ng North Korea sa Russia. Lumabas na $5 billion ang halaga ng kasunduan sa pagitan nina Putin at Kim Jong-un. Mula rito, $200 million ay diretso para sa 10,000 na sundalo. Ngunit teka, mura nga ba ito? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, mas mababa ito kaysa sa halaga ng pagkuha ng mga sundalong Russians. Ngunit ang nakakagulat, hindi ito tungkol sa pera. Ano pa ang tunay na kapalit ng kasunduang ito? Ilalantad natin ang mas malalim na bahagi ng kasunduan. Isa pang bahagi ng deal na ito ang pagpapasa ng teknolohiyang militar mula Russia patungong North Korea. Satellite at missile technology ang ilan sa mga binanggit na magagamit ni Kim sa pagpapalakas ng kanyang arsenal. Ang tanong, paano ito magpapago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Huwag kang aalis dahil ang koneksyon na ito sa mga tensyon sa Korean Peninsula ay mas malalim pa sa inaasahan. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng North and South Korea, nagiging malinaw ang plano ni Kim. Sinira na niya ang mga simbolo ng pagkakaisa tulad ng North-South Korea Railroad at monumentong naglalayo ng reunification. May kasunduan palang militar sa pagitan ng Russia at North Korea. Tutulong ang Russia kung magkakaroon ng digmaan sa Korean Peninsula. Ito ba ang simula ng mas malaking sakuna? Ang detalye ng kasunduang ito ay nagbubukas ng posibilidad ng pandaigdigang epekto. Ngunit sa kabila ng kanilang plano, naharap ang Russia sa matinding hamon. Ang kanilang ekonomiya ay nasa krisis na may inflation rate
na halos 27%. Ayon sa mga eksperto, ang presyo ng langis na inaasahang magdadala ng kita sa Russia ay bumabagsak at ang kakulangan sa pundo ay nagiging mas malinaw. Paano makakaapekto ang ekonomiyang ito sa digmaan at sa alyansa nila kay Kim? Malalaman natin kung paano nagiging mas komplikado ang sitwasyon sa bawat araw na lumilipas sa susunod na kabanata. Isa pang dahilan kung bakit kailangan ni Putin ng North Korean soldiers ay ang kanyang kagustuhang iwasan ang panibagong mobilisasyon sa loob ng Russia. Bakit? Dahil ito'y maaaring magdulot ng malawakang protesta at pagbagsak ng kanyang suporta. Ang paggamit ng mga sundalong panyaga ay tila mas praktikal para sa kanya. Ngunit paano kung hindi ito magtatagumpay? Meron pa tayong isang mahalagang aspeto na tatalakayin mamaya. Ngayon, heto na ang pinakahihintay mong bahagi. Sa kabila ng lahat ng tensyon, pakikialam sa teknolohiya at $1,000,000 na kasunduan, may mas malalim pang plano. Ang kasunduan ng Russia at North Korea ay hindi lamang tungkol sa militar o pera. Ito'y bahagi ng isang mas malaking plano na naglalayong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Ngunit ang tanong, hanggang saan nila kayang panindigan ang kanilang alyansa bago ito masira? Mga kaibigan, sa dami ng gulong nangyayari sa mundo, mula sa kasunduan ng Russia at North Korea hanggang sa patuloy na digmaan, hindi natin maiwasang magtanong, ano ang papel ng ating Panginoong Diyos sa mga nangyayaring ito? Sa gitna ng kaguluhan, ang Biblia ay may paalala sa atin. Pero bago natin pag-usapan ang talatang ito, itanong mo muna sa sarili, sa harap ng mga ganitong sitwasyon, paano ba ako makakahanap ng kapayapaan? Mamaya, ibabahagi ko ang sagot. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Parang agos ng tubig, ito'y kanyang itutuwid ayon sa kanyang kalooban. Kawikaan 21 verse 1. Isang paalala na kahit ang pinakamakapangyarihang mga lider sa mundo tulad nila Putin at Kim Jong-un ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit paano natin ito makikita sa aktual na buhay? Ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa konteksto ng pandaigdigang intriga? Mamaya, tatalakayin natin kung paano gumagalaw ang ating Panginoong Diyos sa mga bagay na hindi natin agad nakikita. Minsan parang mahirap intindihin kung bakit pinapahintulutan ng ating Panginoong Diyos ang mga ganitong sitwasyon, digmaan, tagutom at intriga. Ngunit ang Kawikaan 21 verse 1 ay nagpapaalala na kahit ang pinakamalaking desisyon ng mga hari at pinuno ay bahagi ng mas malaking plano ng ating Panginoong Diyos. Pero ano nga ba ang layunin ng Diyos sa mga ganitong sitwasyon? Paano tayo matututo mula rito? Hintayin mong malaman ang sagot habang patuloy nating binubuksan ang pinto ng katotohanan sa susunod na bahagi. Kung babalikan natin ang kwento ng alyansa ng Russia at North Korea, tila isang kwento ito ng kasakiman at kapangyarihan. Ngunit tandaan natin, ang Diyos ay may paraan upang gamitin ang mga sitwasyong ito para sa kanyang layunin. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa kung saan ginagamit ng ating Panginoong Diyos ang mga digmaan at intriga upang matupad ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Ngunit paano ito nag-a-apply sa atin? Paano kung ang mga problemang ito ay naglalayo na ituro sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya at pagkakaisa? Silipin natin kung paano tayo maaaring maging bahagi ng solusyon. Habang patuloy ang kaguluhan sa mundo, paalala sa atin ng banal na kasulatan, ang Biblia,
na hindi natin kailangan magtiwala sa tao o sa mga sistema ng mundo. Sa halip, tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos na magtiwala sa Kanya. Sa gitna ng mga digmaan at intriga, dapat nating alalahanin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa 1:16 verse 33. Sa mundo ay makakaranas kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang mundo. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga individual na naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga kaguluhan? Malalaman natin ang sagot sa susunod na bahagi. Ngayon, unawain natin ang mas malalim na katotohanan. Sa kabila ng mga alyansa at kaguluhan, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos. Ang mga pinuno ng mundo ay maaaring magplano at magbigay ng pangako ng kapangyarihan. Ngunit ang Diyos ang may huling salita. Sa ating personal na buhay, paano tayo magtitiwala sa ating Panginoong Diyos kung hindi natin makikita agad ang kanyang mga galaw? Ang sagot ay nasa pagninilay at patuloy na pananalig. Hindi aksidente na napapanood mo ito, kaibigan. Maaring ito ang paalala na kailangan mo para muling ibalik ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Mga kaibigan, sa likod ng mga intriga at alyansa sa pagitan ng Russia at North Korea, paalala sa atin na walang kaganapan sa mundo ang nakakaligtas sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kahit habang patuloy tayong naghahanap ng mga sagot sa mga katanungan ng ating panahon, tandaan, ang Diyos ang ating sandigan sa lahat ng gabay. Tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng mga kaguluhan at intriga sa mundo, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Bigyan mo kami ng pananampalataya na hindi natitinag at pusong bukas sa iyong kalooban. Sa iyo kami humihiling ng tunay na kapayapaan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ang iyong banal na pangalan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samang tiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.